Hi guys! Welcome back to Succulent. This is me again, Aika. So, for today's ganap natin dito sa garden, tayo ay magdidilig ng systemic fungicide. Ang systemic fungicide na gamit ko is Tango. So, ano nga ba ang systemic fungicide? Ang systemic fungicide ay pesticide na iniinom ng ating plant para maging toxic sila sa mga insects. So, idinidilig natin to para pag kinagat sila ng mga insects like aphids and mealybugs ay maging toxic sila. Then, ang isa pang kind ng fungicide ay ang contact fungicide. Yung contact, yun yung mga ini-spray natin sa leaves ng ating mga succulents para naman maiwasan yung mga fungal spores. So, ang systemic fungicide kailangan iniinom ng ating mga succulents. So, meaning, ito ay idinidilig sa kanila. At ang contact fungicide naman, yun yung mga ini-spray sa kanila para ini-spray natin sa mga leaves and stem nila para maiwasan ang mga fungal spores. So, ngayon, start ng year, tayo ay magdidilig ng ating systemic fungicide na Tango. And then, later on, saka na ako maglalagay ng contact fungicide. So, tara, diligan na natin sila ng Tango para makaiwas tayo sa pests. So, guys, before we start ng ating pagdidilig ng ating Tango, better to use your protective gloves. Mag-gloves tayo para hindi mag-penetrate yung fungicide sa ating skin kasi harmful din ito. So, let's go na. Let's start na. Yan guys, unahin natin diligan ng ating mga gymnos yan para maging safe sila sa pests. Andyan yung ating mga cuttings ng Ellen. Andyan ang ating mga hawarsia. Guys, better diligan nyo yung mga plants nyo na rooted na. Yung alam nyong matagal na sa inyo and umiinom na sa mga roots nila. Yan, para ma-absorb nila yung insecticide natin. So, ayan. Siguro tatagal to mga hanggang March. Matagal naman yung nito yung effectivity ng ating insecticide. And hindi natin kailangan agad lagi ng insecticide kasi magiging sabihin nating yung mga pests and fungus sa plants nyo, masasanay sila. So better mag-iba-iba kayo ng fungicide if lagi kayong gagamit ng fungicide. Ayan. Diligan lang natin sila lahat. Hi guys! Welcome back to Succulent. This is me again, Aika. So, meron ulit tayong box from Miss Myla Cruz ng Myla Succulents and Cactus. So, tara, unbox na natin to. Bago to sa ating collection ngayon, hindi siya succulent. Pero, tara, unwrap na natin siya para makita nyo na. So, itong na-mind ko to sa kanya nung nag-sale sila. So, tara, check natin tong bagong addition sa ating collection. Ganyan yung loob. Maraming paper. So, ito yung guys yung loob ng box natin. Kita nyo naman maraming paper. Dalawang plants lang to. And bago to sa collection na Mary Pachipoju. Basta ilalagay ko na lang dyan kung anong ID nila. Nakita ko tong sila Mary kay Liz Crate. May ganito siya. So, naghanap din ako ng ganito. Ingiterang lola nyo. So, ito. Ayan. Super ganda. Ayan. Grabe yung tinik pala nito. So, kailangan nasa safe place siya sa ating rack. Ang ganda nila, Mary. And, sale ko siya nabili from
800, 450 ko na lang siya nabili kasi sinil siya ni Ma'am Myla. So, ayan, meron tayong dalawang pop dyan. So, tapos, tinanong ko din kung paano to i-propagate. Sabi niya, tatanggalin lang daw to, yung pop niya sa stem ng mother. Pero, I think palalakihin ko muna bago ko tanggalin. Ayan, medyo nahuhumaling tayo ngayon sa parang papuno sa pataas. Then, panyog yung may leaves yung dulo. Ayan o, grabe yung tinik pala nito. Ang ganda. Ang ganda ni Lamy-Ray. Yan, ito si Lamy-Ray. So, ang next plant natin naman is, yung next plant natin nakabalot sa tissue. So, wait lang, unwrap ko lang guys. So, guys, ito na yung next plant natin. Super ganda niya. Kilala niyo ba siya? Ito siya. Grafted siya. Ito si Chimera. Yeah. Chimera yung ID niya. Naalala niyo ng time na na uso si yung cactus na may kulay sa taas. Kalimutan ko yung nila. Moon cactus. Yan. Yung mga nakagraph, ayan, ito nakagraph din siya. Ayan o. Ang ganda ng color niya, guys. Ayan o. Iba't iba yung color niya. Ang ID nito is Chimera. Matagal ko na itong gusto, guys. Pero, hindi ko siya nakikita sa mga local growers natin. And, nung time na nanonood ako ng live ni Myla, ayun, nakita ko, nag-flex siya ng ganito. So, napamain tayo. Nasa mahigit 1K plus yung bentahan nito. Pero na-mine ko lang siya for only 600 pesos. Yung kita nyo ba guys, yung color niya. Super ganda ng color niya. Ayan o. Nakaiba yung kulay niya. Parang monster. Nakakatakot sa kulay niya. Pero super ganda. Ayan, may pop na siyang isa dito. Wait na lang natin na mag-pop pa siya doon sa ibang niya. Yan. Ito ang ating second plant, ang Chimera. Yan. So, yun lang guys, ang laman ng ating box. Si Chimera and then si Lamy-Ray. Yan. Ito lang yung laman ng box natin. So, thanks for watching. Bye! I hope you like it guys. Please hit the like button and please subscribe sa aking mga silent viewers din dyan. Pakilike naman ng ating videos and if bago lang kayo dito sa channel ko and ngayon nyo lang napanood yung mga videos ko, please subscribe po sa akin. Marami pa po tayong videos na pwede nyong i-review dyan and i-rewatch. Sana po mag-enjoy po kayo. Thank you po. Bye! So, ito na guys yung update sa ating mga euphorbia. Yan, ito si euphorbia crested na green. Yan, super ganda niya. Yan. And then, ito naman si Shubei. Dumating to sa akin ng December 22, then dapat ko din agad siya kinabukasan. Ngayon, habang sinecheck ko sila, matigas na yung mga leaves nila. Ibig sabihin, nakaka-recover na sila. Actually, mabilis sila nakaka-recover. Parang 2 days after ko ipat, tumayo na yung mga leaves nila. And mababait naman yung mga euphorbia. Ayan, kaya gusto ko sila ngayon. Ang ganda na. Tingnan nyo yung body ni Shubei. Ang ganda ng color. Ayan o, nagmamaroon. And then, may white na lining. Tapos sa dulo, ng dahon nga. Doon sa puno. May mga konting tinik. Ayan, si Shubei. The next I see, sino nga ito? Wait lang, may pangalan na. Si Nerifolia. Yan. Ito si Nerifolia. Ang ganda ng niya. Ng mga leaves niya. Matitigas na yung dahon niya, guys. Ay, may nagkaroon ng tama. Pero okay lang. Outgrown niya din yan. Ayan, super ganda din niya. Yan. Para siya yung crested na green. Pero, may may dahon sa dulo. Tignan niyo yung color ng dahon. Yellow-green. Ayan, tapos may yung gilid ng dahon niya. May mga yellow. Mas vibrant. Mas, yung yellow-green na color. Super ganda. Then, ito naman si Poisoni. Tanggalin natin si Chantilly dito. Free kasi ito sa akin.
So, ayan si Sony. Yan. Super ganda na din ng leaves niya. Parang spoon yung ano niya. Leaves niya. Matitigas na din yung ano niya. Yung mga leaves niya. And ayan. Super ganda ng color niya. Andito sila sa ROS area ko. Wala silang cover dito. And ayan. Mukha naman nagugustuhan nila. And mabilis sila naka-recover. Ayan. Katabi din nila yung mga ano natin, propagation ng white ghost. Ayan, nilagay ko sa kanila. Sabi ni sir, yung nabilhan ko ng mga euphorbias, kailangan i-air dry ng mga 1 week tong mga white ghost bago siya itanim. Nahirapan kasi ako magpa-roots nito eh. Ang dami ko nang naging cuttings nito, pero parang twice pa lang nag-successful yung nakapagpa-root ako. Kaya nagtanong ako sa kanya ng ano dapat gawin. Sabi niya i-air dry daw ng 1 week bago itanim. So ayan, sinunod ko siya. Sana naman maging successful at mag-ugat sila. Ito naman guys, nasa loob ng rack natin. Hinabot na tayo ng araw. So hindi nyo makikita ng ayos yung ano nila, color nila kasi mahal na shadow oh. Pero let's try. So ayan, ito yung mga naging ano, naging effect or result ng grow light sa kanila. Yan, umokay yung color ni variegated super balm. Hindi naglagas yung ano natin, full bar, thanks God, hindi siya naglagas. Ayan, and then ayan, okay naman yung variegation niya. Ito pala si silver balm natin, super kapit na siya sa soil niya. And pwede na siyang ano, pinapalaki ko lang ng konti yung pops niya dun sa likod, then ikakat natin para meron din tayong silver balm na single head. Gagawin natin din siyang mother plant. Yan, nagustuhan nila yung grow light. Nag-grow light ako from 2 PM to 8 PM. Minsan nga nakakalimutan ko pa. Ito yung malaki nating labamba. Yan. Tumunghay na siya, tumingalan na siya ngayon. Dati kasi nakatagilid siya. Pati yung lotus natin. So, gusto niya yung grow light. May gusto kasi ni lotus ng matinding ano, araw para ma-retain niya yung ano niya, yung farina niya. So, bukod sa init na natatanggap niya sa umaga, may grow light pa siya, kaya ganyan yung itsura niya. Then yan yung mga missing yun natin. And Bianca. Yan, okay na sila. Medyo nagkakaproblema lang tayo dito kay Monstrous Super Balm. Ayan. Umiinom siya sa dahon niya. Hindi ko alam kung bakit, so pinabayaan ko na lang muna. So ito yung Chris Faith Beauty natin na galing kay CNS Benguet. Ito yung isang head at ayun naman yung isang head. Pinag-iwalay natin para marami tayong Chris Faith. Para may dalawa na agad tayong Chris Faith. Ayan. So far okay naman lahat yung mga color nila dito. Ayan. Ito yung pinakamalaki nating cream tea. Umiinom siya sa dahon niya na naman. Ayun. Ayan. Then yung crested natin. Wala namang bago sa kanila guys. Ayan. Ito nakaka-recover na din yung super balm natin. Ayun na, nadadagdagan na yung full bar head niya na naglagas. Okay naman yung ibang head na may bar. Ayan, ito yung natanggap natin na variegated purple delight kay CNS Benguet eShop. Ayan, nagre-recover pa din siya. Kasi nga nagmashi-mashi siya. And then, nandito natin ilagay yung Chimera and Lamerae. Pansin nyo, nakabuka na yung mga dahon ni Lamerae. So, malapit na yung maka-recover from transit. Yan, wait na lang natin. Pagka naka-recover na silang dalawa, ilalagay na natin yun sa ROS kasi hindi naman talaga sila pang loob ng greenhouse. Gusto nila yung ROS. Then, papakita ko sa inyo itong si powder puff natin na flowering. Ayun, color pink yung flower niya. Pag nag-open yun, ipapakita ko sa inyo. Super cute na yung powder puff. Then, ito pa yung isang flowering natin, si Fat Beauty. Yan. Nakatago yung isang Fat Beauty kasi nakita ko may mga mili sa gitna ng rosette niya. So, ito, may flower din si Fat Beauty. Ayan, color orange ba to? Orange ba o peach? Yan. Wait lang. Ayaw mag-focus ng cam natin. Ayan. Yan. Ang ganda nito pag nag-open na sila lahat. Tapos napansin ko din, nung naka-grow light na ako, yung mga, diba ko? Diba curly siya? Tapos yung mga ganito niya, yung mga edge ng petals niya, nagpi-pink. Yan. So, gusto pala talaga nila yung may grow light. Yan, kaya everyday ko sila grow light. Yan lang naman yung mga update dito sa loob ng plant rack natin na may cover. So far, okay naman sila lahat. Medyo madudungis lang. Kasi nung nakaraan umulan, syempre may cover silang net. Naulanan yung net. So, diretso sa kanila yung alikabok ng net. Pagka nababasa yung net, medyo maputik. Diretso sa kanila pag pumapasok sa loob ng rack. Yan yung ating rack. So, yun lang naman guys, yung update sa ating plants. Yan, malaki na yung mga pinagputulan natin ng ng peach snow. So, yun lang yung update sa garden guys.
Thanks for watching. Bye! See you on my next vlog again. Bye guys!